sa awit na yon. Ako'y tuwa-tuwa sapagkat para bang ipinaprime para tayong ikinakasa na sa diwang ito. Yung awit na sabi ko kay Father Jerry, umawit tayo ng matipon ng diwa ng buong grupo. Ay talagang sa akin ay pag-akay sa atin na iyon nga ang ating pagtuunan. Okay, himayin na po natin sapagkat si Abraham ay binigay sa atin upang maging leksyon sa pananampalataya. At ito'y gawa doon sa Lumen Fidei sa encyclical. At ito ang pambungan. Bago pa si Kristo, bago pa ang kasaysayan ng pananampalataya ng Israel, ang inunay ang salaysay sa pananampalataya ni Abraham. Ngunit naririto na yung mga pinakamahalagang sangkap. At nakita nga natin, pananampalataya nagsisimula sa Diyos na nagsasalita. Ang Diyos na tumatawag sa kanyang paanyaya, sa tawag, sa bukasyon, na ito'y alam na alam natin sapagkat ito ang simula ng ating ding paglalakbay ng pananampalataya bilang mga tinawag sa panghabang buhay na paglilingkod bilang ordained ministers of the church. At yung tawag na yun, nagsimula sa salita. Ito palang salitang ito ay salita ng kataas-taasan, kaya napunan natin na ako'y pinagsasalitaan at kinakausap. Sino ako? Sino siya na nagsasalita? Yun po yun eh. Nag-uumpisa tayo sa communication. Every act of communication is a marvel. Mamamangha ka. Sinabi ko nga na, at may isa sa inyong kagad pumuna noon, kagabi pa, na alam natin kung ano ibig sabihin na mayroong gusto makipag-usap sa iyo at may ayaw makipag-usap sa iyo. Ang ayaw makipag-usap ay tumatanggi sa iyong pagiging ikaw. Ngunit ang magpamalas ng kagalakan ng kalooban na makipag-usap, ito'y nagpapakilalang ang iyong pagiging ikaw ay kanyang nakikita, kanyang tinatanggap, kanyang minamahalaga. At upang ito'y mangyari na yung pagiging ikaw mo ay kilalanin, kinakailangan yung nagsasalita, yung kanyang pagiging siya ay matingkad din. At dito binanggit nga natin, ito yung pundasyon sa filosofiya ng I-thou relationship. Na sa anumang interpersonal encounter, at ito'y napakahalaga sa pananampalataya, I-thou, sapagkat anumang encounter with God must be understood and can only be pursued in the context of that relationship between an I and a thou, the I of God, the Almighty, the one who needs nothing from us, the one who is perfection, who has everything. And yet, He dares to open up and to speak. There is only one meaning for God speaking, and that is the overflow of goodness and love. At dito yung scholastic saying, bonum est diffusivum sui, that God is self-diffusive. That pertains to God, first of all and above all. Pag tayo nagsalita, sapagat may gusto tayong impormasyon, sapagat may kailangan tayo. Sino mang magsalita sapagat ako'y lonely, gusto kong mayroong katalamitan. Hindi. Ang Diyos ay nagsalita sapagkat kakaiba sa atin, siya'y nag-uumapaw. Sabihin na natin, ang Diyos ay lumiligwak sa pagmamahal. Lumiligwak sa pagmamahal. At ito yung napansin ni Abraham. Bakit? Sapagkat ang mga Diyos sa kanyang kapaligiran, ang kanyang karanasan ay yung sinabi ng salmista,
May mga bibig, ngunit walang salita. May mga tainga, ngunit walang naririnig. May mata, ngunit walang nakikita. At ang kanya naging karanasan, personal. Isang hindi sa kanya, hindi doon. Isang walang pangangailangang kapaliwanagan mula sa kanino man. Ngunit siya'y nagsalita. Narinig niya. Siya'y kinikilala. The eye of God to the thou of Abraham. Kaya nga sabi natin, ang tawag dito'y tipanan. Napaka-importante po ng salitang tipanan sapagkat magtipan, meaning magtagpo, encounter. Ano ang layunin ng encounter? When God dares, when God invites, when God makes available the possibility of encounter to any creature, there is only one objective. It is tantamount to an invitation to enter into a union, into a relationship. Kanina, kahapon, nung papunta ko rito nagdadrive, ay nakikinig ako kay, sino ba yung si Ariel Ureta ba yun? At kasama niya si Tony. Winnie Cordero. Hindi, wala si Winnie kahapon eh. Hindi mo lang mo sa si Tony Aquino. Si Tony Aquino ay nagpapaliwanag. Ano raw yung 7 bagay sa isang babae na gusto ng kalalakihan? Di ako'y nakinig na mabuti. Baka mayroong informasyon na hindi ko lang. At magandang paglilibang. At ako'y natutuwa na isang binanggit doon ay na ang babae niya dapat marunong ibalik yung tingin. Ibalik yung tingin. Kapag may anyang lalaking tinitignan ka at ulit-ulit na tumitingin sa iyo, alin sa dalawa? Kung wala kang interest, hindi mo type, huwag mong ibalik yung tingin. Ngunit, kung gusto mong maging simula ng isang bagong kabanata, ibalik mo ang kanyang tingin. Ngunit, huwag namang napaka-obvious. At natutuwa ako doon sa kanilang mga salita eh. Yung tingnan mong parang pahaplos lang. Okay. Ngunit, ano yung nasa likuran nung pinag-uusapan ng dalawa, si Ariel at ito nga si Tony, ay naroon pa rin yung kanilang yun daw, tinig, yung boses. Ayun. Yung anumang sasabihin mo dapat ipadama na kinikilala mo. Kaya mahalaga ka. Kaya, ano yun? May itinatanong ka ba? Ay, yung mga gano'n na, tinatanggap ko siya, kinikilala mo. Sa tinig pa lamang, naroon na. What is behind it all is the ultimacy of a person-to-person encounter. Ayon. At iyan nga ang nangyari kay Abraham. At lahat ng pananampalataya, lahat ng paglalakbay, lahat ng istorya, kaugnay ng pananampalataya ay doon, mga kapatid ko. Kaya nga